Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So Aries, merong action na hinihingi ang inyong sitwasyon. Probably there are opportunities already na nandiyan na at hinihingi na ito sa inyo, no, ng spirit na mag-take action na kayo. Okay? Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa while the opportunity is here knocking on your door. Okay? There is so much potential na nandiyan na sa paligid ninyo. Kumbaga naghihintay na lang. No? Kayo na lang ang hinihintay na mag-take action, na lumapit, na tignan, na i-consider kung ano man ang potential na nandiyan dyan. Kasi malaki ang potential, 'di ba? Dito, no, na para kayo ay umasenso na, mag-progress na sa buhay, mag-thrive, mag-grow na, yung ganun, no? So there could be different opportunities and possibilities, no? Kaya hinihingi na sa inyo ng universe na gumalaw ka na, mag-take action ka na. Kasi you never know, baka nandito na, no, yung kasagutan sa mga dasal mo. Baka ito na yung magdadala na sa iyo sa inyong tagumpay. Diba? You never know hanggat hindi mo to tinitignan, hanggat hindi mo kino-consider na tignan, no, ang mga opportunities na nandiyan dyan. But this is a wake-up call para sa iyo. Kasi nandiyan dyan na. There are so much potential out there na. So, take action na ngayon. There is also travel. So, maybe, diba, yung isa sa mga potential na nandiyan dyan is giving you an opportunity to travel. O pwede na meron ditong pagbabiyahe na gagawin ng iba sa inyo, Aries. Okay? Kaya, tignan nyo na. No? Kasi baka ito na yung pangarap mo. Kasagutan na sa inyong pangarap. Baka matagal mo nang gustong magbiyahe, gusto mong mag-travel, gusto mong mag-abroad. So, you never know. Baka ito na yon. Diba? But hindi mo malalaman yan if you're not going to look at it. If you're not going to take action. Diba? Kasi kung nakaupo ka lang, diba? So, anong mangyayari? Diba? So, you really need to get on your feet and take action na. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap, no? Maraming salamat pala for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video po kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. So, we have first quarter moon in Capricorn. Unleash your kindest self. Ayan. So, tawag dito, yung kabaitan mo, you know, is going to, to be showed off sa ngayon. Pwede, no, na mahihain kayo, no? Pwedeng mahihain ang iba sa inyo, Aries. Kaya, pwedeng hindi ninyo na ipapakita, hindi ninyo na i-share sa ibang tao ang tunay mong pagkatao, kung ano ka, kung sino ka talaga, 'di ba? Ano ang meron kayo. So, maaaring hindi mo yan ipapakita kasi baka ikaw ay isang Aries na mahiyain. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na wala kang tiwala sa sarili kasi Aries is ma-confident, 'di ba? So, siguro lang talaga meron kang pagkamahiyain. Pero ngayon, malalaman na din ng ibang tao kung gaano kayo kabait. Malalaman na nila kung gaano kayo ka-compassionate din, no? Kasi po pwedeng meron kayo ritong matutulungan and you are going to do kind deeds, no, towards these people. Kaya hindi mo na yan hindi mo na yan maikakaila, no, nakabaitan mo. So, we have first quarter mo ng Leo, be humble. Ayan. For some of you naman, Aries, kailangan lang daw na maging humble. No? Hindi na kailangan na ipangalandakan sa mundo, sa mga tao, kung ano yung mga accomplishments or achievements mo.
allow those accomplishments and achievements to speak for itself. Okay? So remain to be humble. New Moon is Scorpio, go deeper. So new moon is a new beginning. No? New moon signifies new beginning. Kaya feeling ko dito, Aries, meron kayong sisimulang bagong chapter in your life. Meron ditong realization siguro na mangyayari dahil po pwedeng nanggaling ang iba sa inyo dito, Aries, sa isang sitwasyon na napakahirap. Very challenging siguro. As in, pwedeng nasaktan kayo rito. Maybe you've been through a situation na nagkaroon kayo ng matinding heartache or heartbreak, diba? Or you got frustrated, no? On something or about someone na malalim, no? Yung sugat na iniwan sa'yo. Pero ngayon, mababago na, no? Ang inyong sitwasyon. Kung dati, umiiyak kayo, durog kayo, feeling ninyo siguro you were talagang kayo, heartbroken, kumbaga, no? Pero, napagtagumpayan mo yan. No? You were able to surpass that stage, yung hirap na yan, although malalim yung sugat, no, na naramdaman ninyo, pero ang nangyari din, ang blessing dito is malalim din, no, ang wisdom na naiwan sa inyo ng sitwasyon na ito. Kaya from that learnings, from that wisdom na iniwan sa'yo ng mahirap na sitwasyon na to, eto, nakasurvive ka. Na-survive mo yung situation na to. And you are now starting a new life. You're starting a new chapter in your life na mas matatag, mas matibay, mas confident. No? So, yun ang naging dito, naging blessing dito. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. So, we have Page of Pentacles. May swerte. Okay? Si Page of Pentacles, there is good luck energy dito. Kaya, since Pentacles is related or linked sa money, career, and finances, kaya po pwedeng siswertehin kayo rito, no? Sa inyong kaperahang aspeto, sa source of income ninyo, sa trabaho, career, business, mga ganyan. So, good luck talaga. Kasi babalutin kayo ngayon ng swerte. So, since meron ding ganyan, parang libro or records, ganyan, na hawak dito yung angel na to, this could signify as well na meron kayo sigurong pipirmahan mga dokumento, meron kayong pipirmahan siguro na mga important documents that could be like a sale of property, baka may mga deed of sale, ganyan, or possible na this is libro, mga ganyan, kasi possibly na ang iba sa inyo dito siguro mag-aaral, no? Mag-aaral or baka na grant kayo, no, ng scholarship, something like that, no? Malaking tulong, 'di ba? Kapag merong scholarship and you're going to study. Kaya maswerte kayo. No? Maraming pera din ang pwedeng dumating sa inyo dito. Maraming financial blessings ang dadating, lalo-lalo na kung kayo ay mayroong binibentang property. So, for sure, malaking pera ang pwedeng proceeds, no, ng bentahang yan. We have Queen of Wands. Lalabas na ngayon, ang inyong creativity. Lalabas ngayon ang inyong galing, ang inyong talents, no? Papalabasin mo yan dahil meron ka sigurong pinaplanong gawin or meron kang nakatakda ng gawin or magsisimula na siguro kayo ng trabaho, which is dito ninyo gagamitin yung inyong creativity, yung inyong artistry, yung inyong creativity, no? Kaya good luck sa inyo. So we have the Three of Swords, heartache. Ito na nga yun. So, nakaraan na to. So, feeling ko dito, related yan dito kay Go Deeper Energy. So, nanggaling na nga kayo siguro sa
heartache and heartbreak. Nanggaling na kayo sa separation, maybe you have gone through separation in marriage, baka na-dissolve na ang inyong kasal, or probably this is boyfriend-girlfriend relationship, no, na siguro, ayun, nagkahiwalay kayo, hindi na nagkaintindihan, nagkahiwalay, di ba? Pwede rin, ang iba sa inyo, baka nagtampuhan lang, yung ganon. Pero, yeah, you will be able to surpass whatever that, energy. Kung ano man itong, kung ano man ang kinahantungan, diba, ng heartache na to, kung nagkahiwalay man, or hindi, nagkatampuhan lang, nag-cool off lang. So, kung ano man ang inyong sitwasyon dyan, you are going to start over again. No? Meron ditong pagpapatawad akong nakikita. And siguro you are going to give your person or your relationship with that person another chance. Kasi may new moon, so this is new beginning. So, for some of you, could be you are starting over again with your person. Mas siguro mas iintindihin ninyo yung person ninyo, bibigyan ninyo ng bagong pagkakataon, or possible na ang iba sa inyo, you're going to start a new situation, totally new situation sa buhay ninyo, na excluded na, no, yung person ninyo. So, depende yan sa inyong sitwasyon. But definitely, you're going to start something new in your life. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.